Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Good evening po sa inyong lahat. Ito po ang inyong among sa Hipapawid, si Father Pep Bakay po ito, ang Director ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Friday episode ng ating programang Barkadahan kay Kristo. At dito pa rin po tayo nakikinig sa ating Archdiocesan radio station, ang 91.9 Bright FM. Friends tayo. And it's February 19 po ang ating date ngayon, no? At as usual, kompleto po yung ating barkadahan ngayong Biyernes. Ang ating mga go-go girls ay nandito. Ayan, no? Bumati ka muna, Sister Son, sa ating mga listeners. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan, co-anchor po sa programang Barkadahan kay Kristo. Ayan, okay, ngayon po ay nasa ano pa rin tayo, first week of Lent, at meron pong paring nagbe-birthday ngayon na pwede nating i-greet. Opo, Father Aristotel de la Cruz. Father Aris. Happy birthday po. Colgante Apalit daw. Okay. Paris Priest. At bukas po, dahil Sabado, wala kami. So, i-greet na po namin ng advance birthday. Then, Father Eli Dizon. Ayan. Theology. Council Seminary. Yeah. Superintendent po ng mga parochial archdiocesan schools natin. Si ano yan? Si Eli. Yung kapatid pala niya. Sorry. Yung nakakabatang kapatid niya. Meron pala yun. Sila kapatid na madre nasa Africa. Oo. Sila ay pamilya ng mga parit madre. Opo. Kapatid pala yung superintendent. Sorry. Baka natawa si Apong Elmer sa'yo. Oo nga. O matutuwa siya. Okay, thank you, Sister Son. Sister Daisy? Opo, salamat po. Magandang gabi po, Apo Seto, Among Pep, Sister Zon, at sa lahat po ng mga nakikinig sa ating Barkadahan kay Kristo Friday edition. Ako po ay nagagalak at makakasama ko na naman po kayo sa loob ng isang oras. Makinig po kayo. Yes, thank you so much. And of course, Apo Seto, mag-greet muna po kayo sa ating mga tagapakinig. Magandang gabi po sa inyo lahat. Binabati ko po ang aking kapatid na Archbishop Florentino de la Varias, Monsignor Jean Reyes, na Rector ng Katedral, at Father Joel Gatos. At lalong-lalo na yung mga kapatid natin sa Presidio. Papasalamat tayo sa Panginoon na mabilis ang paghihilom. Kumusta na para sila, Sister Daisy? Sa Occidente doon. Oo. Sabi ni Sister Daisy ay yung iba naligo na. Yung nasa nagkukumpleto na yung kanilang magaling na yung mga sugat nila. Kailangan nilang personal. Opo. Kaya mag-ingat po tayo, no? Talagang minsan may delikado yung aksidente, no? Okay, Sister Son, diretso na tayo sa ating mga text line numbers, no? Okay, mag-text lang po kayo sa mga insights nyo at reflections dito po sa Smart 0918-351-8282, 0918-351-8282. Sa Globe naman po 0917-363-3738, 0917-363-3738. Para po sa mga gustong maging membro ng ating Connect Ka Catechist program, no? Just type REG, all capital letters po yan, and then space, and then slash, then of your vicariate, parish, or your school, o kaya po yung address ninyo. At ipadala po dito sa ating Globe number, no? 0927-891-0966. Ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered, ay makakatanggap po kayo ng araw-araw na mensahe from the Lord, no? At kung may mga kahilingan kayo, intentions, pasasalamat, pwede nyo pong i-text sa number na yan at isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. Pinapasalamatan po natin ang walang sawang, no, nag-aantay sa atin sa ating SMS service, si Sister Son Basco po of Our Lady of Victory. Okay? Sa Ustream naman po, pwede po kayong pumunta sa www.ustream.tv at i-type po ninyo ang Bright FM 919. Bright FM 919. At kami po ay inyong mapapanood sa inyong mga screen. Yan, thank you.
Facebook? Mayroon na. Kung yun naman pong nakaraang episodes namin, nasa Facebook account name Barkadahan kay Cristo, Pampanga. Thank you kay Ronnie Pascual for maintaining our Facebook account. Okay, at babasahin po sa atin ni Sister Daisy ang ating pong ebanghelyo sa gabing ito. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo, Kabanata 5, talata 20 hanggang 26. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Narinig ninyo na sinabi sa inyo ng inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sinumang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit, sinasabi ko naman sa inyo, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. At sinumang magsabi ng kanyang kapatid, ulol ka, ay manganganib na mapaparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos, at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Kung may ibig magsagdal sa iyo, makipag-ayos ka agad sa kanya bago makarating sa hukuman ng iyong kaso. Kung hindi, ay dadalihin ka niya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod. At ikukulong ka naman sa bilangguan. Tandaan mo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang barya na dapat mong bayaran. Ang salita ng Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Okay, Sir Son. Okay, mauna ako. Sige. Napakaganda po ng gospel ngayon at nakapag-focus po ako sa verse 24. Sabi, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos magbatik ka at maghandog sa Diyos. Yan, maghandog sa Diyos. Ano po? At gusto ko rin pong i-connecta ito sa first reading natin na nanggaling sa Propeta Ezekiel, no? Sa chapter 18 naman, verse 21. Sabi naman niya, kung ang isang taong masama tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. So, dalawa po ang ifo-focus ko, no? Kukuha ko ng two phrases sa reading at sa Ebanghelyo na nais sabihin ng Diyos siguro sa akin. Yung una po sa Ebanghelyo ay yung phrase na maghandog sa Diyos. At yung pangalawa, gumawa ng mabuti. Yan, pinagsama ko po. Napakaganda pong lumapit sa Diyos kapag gusto nating magbago. At lalong napakaganda kung matutuwa tayo kapag nagbabago ang isang tao, no? Kapag nagbabago tayo o ang kapwa-tao. At siguro po, dadagdagan ko pa ito ng may gagawin kang mabuti sa kapwa mo. Kapag ka gusto mo palang magbago, naranasan ko na yun eh. Napakaganda po ng pakiramdam kapag ka may ginawa kang mabuti sa kapwa mo. Lahat po ng ito, hindi natin magagawa kung tayo lang mag-isa. Siyempre po, magagawa natin only with the grace of God. So, ayun po. Okay, thank you, Pastor Son. Napakaganda. Sister Day? Salamat po. Dito po sa Ebanghelyo natin ay may mga ninanais ang Panginoon na ibigyan din sa atin kung ano talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig sa Diyos at ang pagsusuyo sa Kanya. So, dito po ay may mga nakasaad dito na mga narinig ninyo na sinabi ko sa inyong ninuno. Sabi, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. So, dito po, may sinabi siyang na mga bagay na kasalanan sa mata ng Diyos. Pero, meron din po siyang sinabi dito tungkol sa galit.
na ang galit ay ang karamihan na pinagmumulan ng mas mga mabibigat na pagkakasala. Kaya yun din po ang gusto ng Panginoon, bago tayo lumapit sa Kanya, magpatawaran muna tayo at linisin ang ating mga puso. Kasi nga po, di ba may kasabihan, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. And siguro idadagdag ko po, the body acts. Kung ano po yung dinidikta ng laman ng puso natin, yun ang talaga makikita sa atin. No? So, importante daw po na tayo makipag-ayos sa sarili nating galit at sa mga naggagalit sa atin at mga kinagagalitan natin. Yun lang po. Thank you. Yes. Okay. Thank you. Napaganda. At tapos ito, baka may reflection kayo. Opo, kasama dito ang ating pagnilay-nilay sa diwa ng Quaresma ay reconciliation. Itong part 3 ng ating meditasyon. Opo. Na mas importante yung ang ating puso ang hinahanda natin bagat tayo magwo-worship, no? Yung mga offerings na yan, halimbawa sa Old Testament ay merong Holocaust, merong iba't ibang regalo ng mga tao, pero dapat yung puso natin ang unang regalo na ihandog natin sa Kanya, sa ating Panginoon Kristo. Kaya sabi dito, halimbawa, meron kang nakagalit, no? Meron kayong relasyon na hindi maganda, kung isa sa pamilya pa, no? O kaya kaibigan mo, kaya office mate mo, o kaya kabarkada mo, o kaya kasama mo sa pagtatrabaho ay meron kayong konting misunderstanding. Maganda yung nagsisimba maganda yung pumapasok simbahan. Pero dapat yun, sabi natin Panginoon, i-areglo mo muna, mag-reconcile ka muna. Ano gusto sabihin niyang reconcile na yan? Kasi nga hirap nito, ay sumusot ka na, baka i-snub ka pa. Oo. Ay bigay mo yung mga common signs of friendship, no? Bawa, batiin mo, you smile, ngumiti ka, hindi naman kailangan magdrama ka. Pakita mo na gusto kong ma-restore yung relationship natin bilang magkapatid. Pagka ginawa mo yan, hindi nag-respond yung iba, ay siya na mananagot. Opo, siya. Pero gawin mo yung bahagi mo. You do your part. At yun po ay hindi ginagawa ng mga Pariseo siya. Opo. At saka mga eskribas kasi Nagja-judge. sila panay na superior ang kanilang paningin sa kanilang sarili, no? Di sila nagkakamali, sila eksperto sa batas, sila ang tinuturing na ehemplo sa pananampalataya nung panahon na yon. Pero pagdating ng ating Panginoon Kristo ay gusto talaga niyang lalong paigtingan yung ating pakikiugnayan sa kapwa-tao at sa ating Panginoon Kristo. Kaya reconciliation po, hindi nang nangyari yan sa ating Quaresma at saka Holy Week, ano? Tayo, sabi nga na Isaias kanina, na pagka may individual na nagkasala, dapat aminin natin yung ating kasalanan at tanggapin natin at tayo ay magsisisi, magtitika at maging mababang loob para ma-restore yung ating pakikugnayan sa Diyos. Oo po, napakaganda. It's very good that nga yung lahat ng nasabi ninyo kanina, no? Na talagang ang Panginoon ay gusto niya, no? Na tayo ay hindi lamang yung alam natin ang batas, hindi lamang kung minsan alam natin na i-interpret ang batas, no? Anong demands ng batas, ang letra ng batas. Pero kung minsan yung nga malayo yung puso ng tao, no? I think this is what the Lord is trying to tell us here, yung righteousness. We have to go beyond that kind of righteousness, no? It's not just parang a mind thing, no? A mind religion, but a heart, and of course it involves also the feet, the hands, no? Pero yan ay nanggagaling talaga sa internal, sa puso ng tao. And I think that the Lord is pointing out na
dapat talaga ay suriin muna natin ang ating mga puso, no? Kunya nga, yung anger, yung kung minsan may tendency kang gusto mong siguro gumanti, no? Retaliation, no? Kasi most of the time ganon tayo, di ba? Pagka galit, no? Pero sabi nga ng Panginoon, hindi lang yung oo, hindi mo actual na pinapatay, pero sa puso mo, sa kaloob-looban mo ay yun nga, yung galit na galit at gusto mo nang patayin itong taong ito, no? Kaya nga sabi ni Apostol kanina, and of course yung reflection ni Sister Son, kailangan suriin muna, no? Kasi what will please God is not what we offer, no? Yung mga offerings natin, mga sacrifices natin. Di ba? What I want is mercy, not sacrifice, sabi nga ng Panginoon, no? So, kaya itong sigurong kabanalan na sinasabi ng Panginoon, sana po ay, maging, tayo, yung, we go beyond, no? Parang lalampas tayo dun sa kabanalan na, lang tayo yung we just follow the letters of the law, the demands of the law, and yet kung minsan yung spirito, yung kahulugan ng batas, at kung minsan yung kailangan kasi yung mga batas na yan isinasa puso, no? Isinasa puso, no? Kanina ang humili ko nagamit ko yung kay Pope Francis, no? Yung galit dito na sinasabi diyan sa ating ebanghelyo, hindi yung galit na yung kung minsan natural lang, no? Just like Pope Francis, di ba? O nagalit dahil na may nagawang masama, no? Kasi inatak siya. Opo. Anger, because it's a very high emotion, it's a human emotion, no? It is justified pagka yung kinagagalit mo mali. No? We have to get angry pagka talagang may nangyayaring mali. Di ba? Kasi kung mabuti tapos hindi tayo dapat na parang magalit sa tama, di ba? Magalit tayo sa mali. I think that is where anger, no, is justified. Pero itong anger na ito ay hindi rin dapat na hayaan na parang matanim sa puso, no? Because when it gets stuck, no, in our heart, ito nga yung sabi ng Panginoon, paminsan nakakalaso na sa isip na sa puso ng tao. And of course, pagka nandyan yan, most likely gagawa ka na ng masama, no? The behavior will automatically, no, follow kung minsan dyan, no? At dyan talagang dyan po tayo napapasama pag may ginawa na tayo rin na masama sa ating madadamay na. Bago po dito sa text, meron lang po akong nadinig na the term holy anger. Ano pong ibig sabihin ng righteous or holy anger? Ayun nga, yung just like the cleansing in the temple, no? Holy anger, I think. Kasi si Jesus. Kasi masama yung masama yung ginagawa nila sa templo, kaya nagalit We have to get angry at what is evil, no? Pagka evil, masama, talagang kailangan medyo no? Umaapoy ka na. Santiago ata. I need to be corrected. Opo. Huwag mo pababayaan na lulubugang araw na meron kang na ikaw ay galit pa. Opo, totoo po ito. Magalit ka pero huwag kang magkakasala. Mayroong holy anger. Halimbawa very klaro nung yung 2 piraso ng 10 utos. Bumaba ni si Moises na ang winonworship niya ay baka. Holy anger. Dinurog niya. Sa galit niya. Yung 2 tablets of the law. Sabi niya, holy anger. Nagalit kay Aaron at saka yung mga iniwan niya. Yung mga Israelitas. Kaysa ang sinasamba nila sa ang Diyos, sinasamba nila ay yung idolo.
Opo, yung baka. Oo. Opo, narinig ko po kasi yan sa isang kaibigan ko, sa isang best friend ko. There was a time talagang I was so furious about something. Kailangan ko pong i-unload yun. Tapos sabi niya, sabi niya, I think that is holy anger, That's sabi correct, niya. Ay, salamat, sabi ko. Kaya Pero nangupisal pa rin pagka ang ako. CBCP, kuminsan ay parang kinakastigo natin ng mga graft and corruption sa gobyerno. Hindi po hindi nag-uusga. Holy anger. Holy anger. Holy anger. Salamat naman. We have to resist and repel evil, di ba? Opo. Minsan it takes some high emotion sa atin to emphasize Opo. what is right, what is true, and what is good. At saka yun siguro ay para papakita natin na tayo sincero. Opo, totoo yun. Nanggagaling sa puso at nakikiisa ka may solidaridad ka sa mga biktima ng graft and corruption. So talagang ang kawawang puso, ang puso mo ay nakikiisa sa mga kawawang biktima ng iba't ibang anomalya sa sosyedad. Okay, at mamaya na yung ating texter, no? Let's take a break. Medyo ang bilis ng oras talaga. Opo. Yan, no? Mag-plug muna tayo, and of course, mayroon tayong isang awit, no? Para po sa inyong lahat ito. It's Psych Time! Love is in the air ngayong bulan ng Pebrero, kaya naman it's love time, Kenny King, it's Psych Time. Tumutok at makyabay ka rin February episodes ni It's Psych Time. Di sabihan na rin niyayaliwang klase ng Love, 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 kaya Bella di Doc Homer ang po idada, balang Lunes, 7:30 ng Bengi, Kenny Muking Kiyakatamong Radio, Bright FM 91.9, Friends tayo! O Jesus, ilumin mo aking sukatang puso ng aking mahango. Kapwa kong kasimbi ko, hapis at pait, iyong patamisin at hagkan ang sakit ng magningasang rikit. O Jesus, ilumin mo aking sukatang puso ng aking mahango. Kapwa kong kasimbi ko, aking sugatang diwa't katawan ay gawing daan ng iyong kaligtasan. O Jesus, ilumin mo aking sagatang puso ng aking mahango.
Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Yan. At diretso na po tayo sa ating mga texters, no? Hindi ko na sasummarize yung first segment kanina. Sige, dalawa yata yung ating texter. Sige, Sister Daisy. Ito po, nakalagay po dito, sabi po dito ay normal lang naman po ang magalit, di ba? Lalo na kung ang sinasabi sa iyo ay walang katotohanan at puro paninirang puri. From the children of Sister Daisy. Naku naman po. Sa'yo Kasi yan, kilala po ako ng mga anak ko. Salamat. Yun Okay. daw po, Holy Anger daw po ang ano. I think Thank nabura you. yung isang Opo, text na yun kanina. pong unang Kanina, text, okay lang po, pero yung kahawig Brother yan. Willie kanina. Oo, kahawig yan. May nag-text po yung Brother Willie na ano po na Opo. by accident na i-send na na lang po delete. ulit. Okay, so Na-delete po. meron pa pong isa dito from 5755. Good evening po. In today's gospel, Jesus teaches us to be meek, humble, forgiving, and understanding. Make it a point to take the first step toward reconciliation even though the fault is on the other side. This is easier said than done, but that's the way it should be as an authentic disciple. Our external behavior must be the result of a good heart. Thank you. Yan, napakaganda po. Sige, tapos nag-text si Among Jess, nakikinig na naman siya. Among Jess. Taga-Bulaon, no? Good evening po. Talagang Yes, good biblical evening. si Among, biblical director talaga, nakikinig palagi. Oo nga. Good evening, Among. Sige. Sino pa yung kasama Good niya? evening po. Nakikinig siya na Ay, po. busy si Brother Boyet dahil nag-go-overtime dahil nga aalis kami next week. So, nag-text na siya kanina. Busy siya sa trabaho niya. Overtime siya. Yan. Dahil isang linggo siyang hindi makakapagtrabaho. Yan. Yan sa Old Testament, ang magandang example dyan, yung reconciliation ni Esau at saka Jacob. Opo. opo, Yung opo. magkapatid. Ano po? Ay, Oo nga pala. Nag-alitan yan kasi kinuha ni Jacob yung firstborn blessings na dapat ibigay ni Isaac sa kanya. Pero tingnan mo yung mga ina, patayang ina may gusto na yung anak nila tatanggap ng blessing, ano, si Raquel ba yan? Ay linagay ng balat ng kambing, yung binalot yung balat ng kambing ang kamay ni ako para akala nila ni Isaac dahil bulag na ito ay ang panganay. Yung kanyang Nandaya. birthright. Nidakaw. Ay, ginawa niya. Opo, kinuha. Sa Old Testament pa, meron na ganyan. Opo, oo nga. Kaya, nung na-discover niya, sabi niya, nagduda na eh. May itong kanyang kamay, kamay na magaspang si Esau, pero kanyang boses ni Jacob. So, binigay na, after giving the blessing for the firstborn, naku, dumating na si Esau. Yun talagang dapat Father, na. you give your blessing. Hay, sino bang binless ko kanina? Aro. Naku, sabi niya, si Jacob yan. Ay, naku. Pero yung blessing niya, hindi kasing ganda at kasing halaga yung blessing kay Jacob. Kaya sa linya ni Jacob, doon lumitaw si Kristo. Opo, Sa linya ni Jacob. Oo. Saka yung parang figura o yung Joseph Bendido, parang si Kristo yan. Oo, di ba? Siya ay pinagbili sa mga Madianites ata, Egyptians. And then siya ay dinala sa Ehipto, pero siya ang naging gobernador ng Egypt, no? Oo. Siyang nagligtas sa Egypt, 7 years of plenty, 7 years of starvation. Siya di sumagip sa gutom sa kanyang mga kapatid, no? Dahil sila ay pumunta doon. Hindi niya tinanim yung ano. At saka rin, di ba, another reconciliation sa kapatid ni Joseph kasi ay galit sila dahil ang ganda nun eh. Oo, pinagbili ang kanilang kapatid. Yung sub-tribes. Kaya nung nalaman nila, ito si Joseph, nagalit sila. Ayan na, sabi niya kasi, at saka sinabi nila,
tayo ngayon ay si Benjamin ay kukunin na itong haring ito. Opo. Kasi pinagbili natin si Joseph eh. Opo. Para kami pinaparusahan. Tayo ni pinaparusahan, sabi nila. So, ayun po ang istorya ng reconciliation Opo. sa Lumang Tipan. Opo, sa totoo lang po ako, ang sarap po ng pakiramdam kapag nagkaroon ng reconciliation na tunay, Aposeto, no? Yung mga parang na you rise above yourself. Yung mga na kapag dulot ng kapayapaan sa inyong dalawa, kung sino man po yun, no? Kaya yun po ang mas masarap magsimba kapag alam mong wala kang kagalit. Opo. Walang bigat sa loob. Walang bigat sa loob. Opo. Tama. Okay, may isang texter ako dito, no, from Meron din dito. 4389. Sabi niya, there's a Chinese proverb that says, one who lives in anger and desires revenge should dig up 2 graves. One for the enemy, another for himself. Pareho na lang sila. Tapos sabi niya, forgiveness and reconciliation are more liberating, sanctifying, and also Christ-like. Yun, tama. Yeah. Maganda po ng Christ-like. sharing ninyo. Maganda. Opo, totoo yun. So, thank you so much po. Totoo naman yan, ha? It is really very liberating. Although kung minsan talaga mahirap, no? Yung forgiveness and reconciliation. Pero tsaka nakakapagbanal sa atin at ito nga, we become Christ-like. Opo, kasi talagang si Diba? Jesus unconditional ang mercy and compassion. Parang sabi nga nitong Chinese proverbs, no? 2 hukay. Para sa iyo, tsaka yung... Ano pa? Ukay-ukay naman. Yung hukay-hukay, pangatlo yan. Okay, mayroon pa? May dalawa pa ako. Sige. Si Go Brother ahead. Boyet, sabi Okay. niya, pakigreet ang nanay ko, Mrs. Felisa Mamukod. Birthday niya sa linggo, February 21. 78 years old niya. Hi to Apong Seto, Among Pep at Sister Daisy. Hello po. Salamat, Boyet. Kakayari Brother lang Boyet. daw nila ng nasa simbahan. Yan. Baka naglilinis yan. Oo. Dahil Sige, weekend may na. isa pa ako. Sige, mauna muna. Kamusta po kayo, tita? Yan. Ito po kay sa 0452. Sabi po niya, may mga tao din po na ginagamit nila ang posisyon para siraan ang mga nakakababa sa kanila para lang manatili sa para sa politika, hindi po ba? Ganon po siguro ang ibig sabihin ng kapatid natin. Baka no? yung, siyempre, Ginagamit nagsisiraan. sa posisyon. Opo. Tapos kahit marami na ayaw sa kanya, yung sa politiko nga ito. Ayun, gumagawa ng ayun. Yun. Kuminsan yan ang parang it adds fuel, sabi nga. No? Opo, yung ganun nga. Yung mga, kuminsan magbabatuhan ng, mga putik, yan. Opo, yung parang nag-destroy sa other. Nagsimula na sa Character Sa TV, assassination. meron pong di po ba sa TV ngayon? Napakaganda kasi Kailangan kung yung weak issues. ka eh. Yung issues. Meron may NGO ngayon yung kanilang acronym Veritas. Opo. Ay, ulitin nyo nga po yun. Ewan ko kung tama yung lalong-lalo yung first letter. So, Veritas, ay hindi ako magkakamali, virtue. Okay. E-engagement with communities. Yun. R, responsibility. I, integrity. T, track record. A, accountability. Opo. S, servant leadership. Yan. Ayan. Napakaganda. Suriin natin dyan. Politiko. Oo, yun po ang dapat natin tama. na Dapat gamitin ganun nga naman ang basihan. sa evaluation natin. Opo. Oo, Okay. dapat yan wag natin kalimutan, no? Kasi ilang buwan na lang, di ba? Oo. Mga 80 Correct, days na lang yata, 80 something. Bala mo itang naman bubukal, itang parang nagbi-build up na. At saka with all the other issues, Opo. dapat tingnan natin yung mga maging presidente, vice-presidente, senador, gobernador, congressman. Sila laling talagang depensor ng pamilya Opo. at ng defensor ng pamilya at ng buhay at ng tunay na kababayihan, tunay na kapatiran. Opo. Kasi kumisan nga
nagsisimula na yata sa ating bayan, ang gobyerno ang sumisira sa pamilya. Opo. When they introduce laws that destroy the family, like abortion, Opo. sorry to repeat this, Contraception po. divorce, Opo. yung iba't ibang mga imported anong tawag nito, ideology, sinabi ni Papa, no? Opo. Ideological colonization. I always repeat that. Hindi paka-Pilipino ito eh. Hindi maka-Pilipino. Oh, medyo binati ko sa si Congressman Pacquiao, no? Pero we have to think deeper about, he said, maybe what he said is magaspang. Pero let's look deeper into the truth, no? I respect all our brothers and sisters. We have the same dignity. We are equal before the Lord, and God has a purpose for all of us. Pero iba yung ating mga gender orientation at saka yung culture na binopromote natin ay hindi makakatulong sa common good at sa tunay na dangalan ng isang Pilipino. Okay, may mga texters. Meron Sige, pa? sige. From 2438, sabi niya, if your sense of right and wrongs not keener, you won't enter heaven's kingdom. Sabi niya, Sister Lori Toledano. Okay, Lori. Sister Sister Lori. Lori, how are you? Kamusta, Okay. Sister Lori? Kilala ko po siya. Oo. So, dapat yung sense of I miss right si and Sister wrong. Lori nung nagbabasa sa Apo. lektor ng katedral. Opo. Ayan, no? Siyang dating may-ari ng Fatima School yan sa mga Toledano. Dapat talaga yung kanapin magbabad ka kay ngamano ng Diyos, no? You have to immerse yourself. Last line dito. Opo. Sige po. You will not leave the place until you have paid the last penny. Hindi ka lalabas dito. Ay, Hindi opo. pabayaran yung pinakuling barya. Ano po yung nun? Ito sabihin yan. Po. Kayo po, ano po para sa inyo? The last penny. Tama yung sinabi mo kanina na justice. Justice po. Opo. Of justice. Kailangan kung ano yung ating ginawa, pagdusahan natin. Pagdusahan. So, Hanggang sa kahuli-hulihang barya na hawak mo. Oo. kasi we have a... And sometimes also, maybe para expand lalo ang ating pag-aantindi sa purification. Opo. Sabi ng Apocalypse, Revelation 21:27, nothing unclean can enter the kingdom of God. So, maski na barya lang, Opo. katuldok lang, alikabok lang, Alam niyo. kung mayroon kang bahid sa kaluluwa, ay bayaran mo muna yung barya. Hindi ka papasukan Linisin muna. hindi ka papasukan ni San Pedro. Sabi niya, maghilamos ka muna. Totoo po yun. So Actually po it's yung- paying Opo. the last penny. Opo. Opo. Saka po, Yung siguro. ating purgation, transformation, Opo. purification yan. Opo. Opo. In the context of Lent, no, and Holy Week. Opo. Napaka-galing Oh, yan. meron. Sabi po yung barya, po. Di po ba ang nagnakaw ng barya at saka yung nagnakaw ng milyon, pareho Pareho lang din. po. Pareho eh. Opo. Kaya maingat po tayo, no, sa pagboboto. Pareho lang po yun. Okay. Pero ang kabila niyan, positively, yung widow's mite, Opo. barya lang ang hinulog pero marami. Opo. Sa harap ng Panginoon, mas Opo. mahalaga yon. Yan. Barya lang po sa umaga. Opo. Sa jeep yun. Sa jeep mga yun. Okay, Sister Sige Daisy? po. Ito po, yung kay Brother Willie po, ang mahaba-haba lang pero Sige, ang go ahead. Yung naburayan kanina. Ang ibig lang po niya sabihin noon ay kung gumagawa daw po tayo ng mabuti, importante po doon, may magalit man o hindi, alam na po ng Diyos. Pagpatuloy mo. Opo, ipagpatuloy daw po. Ganun lang po ang message niya. So, salamat Brother Willie. Ayan. Salamat, Brother Willie. Okay, wala na? Wala na. Okay, Ito na lahat yung text. Ito nga yung the last yung nasabi ni Aposeto kanina, no? Of course, maganda yung yung siyempre yung about mercy, about compassion, pero nga yung justice, no? I think that's the minimum requirement of love, eh. Yung kailangan maging ka rin, no? Yung ibigay mo yung para sa kapatid mo, what is due, di ba? And of course,
before giving what is due to others, kung tutuusin natin, kailangan we also have to give what is due to God, no? At ito nga, yung napakaganda, yung nasabi mo kanina, Sister Son, about yung mga regalo, no? Yung mga sakripisyo, offerings that we make. Maybe, isama na natin yung mga rituals dyan, no? At saka yung ating mga, for example, Lenten practices, no? Mga disciplines. Walang, walang kwenta, sabi nga ng ating Panginoon, kung malayo naman yung puso natin, no? Kaya nga yung reconciliation talaga, alisin muna, no? Yung nasa puso natin, yung mga kuminsan na obstakulo, kaya yung mga nagiging daan para nahahadlangan yung napakaganda at yung relationship, no? How we can fix and at the same time be reconciled, no, back to our brothers and sisters. So itong nasabi ng ating Panginoon dito, no, ano ba yung importante? Ano ba yung mahalaga, no? Maganda nga at kung minsan mamahalin pa yung ating mga regalo sa altar. And yet, ito nga, no, pagka when it comes to yung ating puso, at ito naman ang mas importante sa Panginoon. Yeah, ito yung modelo ng ating reconciliation ng ating mga papa. Opo. Tingnan mo, nasa Diarya, kahapon pa si Patriarchas Kirill ng Moscow, pinuntahan ni Papa Francisco at nag-embraso sila. They are trying to reconcile, although there are very difficult historical facts na hindi mo agad ma-reconcile. At least, yung gap, hindi pinapalaki. Ang papa na ang nagbababa na loob kasi may kasalanan din tayo sa sisime. Yung mga non-exemplary behavior ng mga church people, beginning with Luther, etc., etc. Kaya ang mga papa, they are now trying themselves to get reconciled kasi on essentials naman we are united Halimbawa yung mga Orthodox, isa lang hindi nila tinatanggap yung primacy of the Pope. Ayun talaga. In everything, saints, rituals, sacraments, Mary, todo-todo, Katoliko din sa lahat. Number 2, kay Patriarcha Bartholomew. Yung mga predecessors nyo, they try to talk with them. And the Pope went to the Rabbi of Rome. Kasi alam mo na, spiritually we are Semites. Spiritually we are Jews according to Pope Paul VI. Kaya pumunta sa Rabbi. There is an anecdote there. One time the Rabbi went to the Vatican to visit the Pope. At nung palabas na, sabi ng Papa, you go ahead, Rabbi, the Old Testament first. Hindi siya lumakad side by side. Pinauna siya. Ayun, that is a gesture of respect. Respect, no? Kasi gusto rin natin, din natin alam, tayong mga Kristiyano, pinatay natin 6 million Jews dapat we have to make acts of kaya yung ating mga kandidato rin sana they should apologize to the nation. I am not saying any name here pero dapat maski na halimbawa yung dapat tayong humingi ng patawad, dispensa sa Filipino people. Yung kababaan na loob kung gagawin ng mga kandidato natin. Si Pope John Paul II, no? Yung mga mea culpa statement niya. Ang dami. Yes. Pati siya po sa ito actually sa pagka-Monday Thursday. Hindi ho ba? Pinapaluhod ko mga pare. Yan. Ikwento nyo po, kwento nyo. Last year nakita ko yun. Meron pong bagong ngayon, reconciliation. Pero yung latest news po, meron pong pare sa Louisiana, USA. Yung pong ambulance, kinonvert niyang confession. Ang ganda nun, no? So, umiikot siya sa US, nagpapakonfess. Dating ambulance po yung sasakyan niya. Mayroon kaming ganyan. Mobile mobile ambulance. Confessional box. Nasa Sambales ako, Talonga po. Meron kaming Columban priest, very holy, naka-motorcycle, pupunta sa red light district.
ng Magsaysay Boulevard. Opo. Sa Olongapo. Pero ang problema, Father, bigyan mo ko ng pera, sabi niya. Mag-umpisal ka muna. Kasi na, bigyan mo ng 10,000 in one night, naubos. Oo. Pero pinag-umpisalan niya yung entertainment girl. Napakaganda yun. ang ganda talaga many ng iba't, conversion. ways of, Bringing the Lord yes, closer to people, to diba? them, no? About Because reconciling. in general, these the girls who are there, they are there not on their own free will. Out of poverty and out of, kasi sabi, dinuloko sila ng mga employer. Sabi Material nila, need. kayo ay yung mga recruiters, maganda ang inyong hanap buhay, mataas ang inyong sweldo. White slavery pala. Yun ang binabalik ng nung tawag ng Columban priest namin. Okay. Nakamotorsiklo, uupo yung entertainment girl sa likod, magkukumpisal sa tricycle, sa motorcycle. The modern Confessional Mobile confectional box. Reconciliation. And we have to bring, of course, no, God closer to people na kung minsan nakakalimutan nila yung Diyos. Si Pope John Paul II, pinatawad yung bumaril sa kanya. Opo, totoo yun. Wow. Talagang nakakaantig ng puso yan, no? That's right. Ay, sino tayo? Talagang, ang Papa, hindi lang pinangangaral, mercy and compassion, ginagawa niya. Opo. Talagang pinapractice. Pinapractice yan, no? Okay, let us end our beautiful episode today with a short prayer po to be led to us by Sister Son. Lord Jesus, my heart is cold. Make it warm, compassionate, and forgiving towards all, even those who do me harm. May I only think and say what is pleasing to you, and be of kind service to all I meet. Amen. Amen. Okay, announcement. Tomorrow may klase ba sa ating Alfie? Opo, meron pa pong klase, pero malapit na ang graduation po, April 9. Opo. Yan. Okay, at wala nang ibang announcement? Bukas po sa Vicarian ng Blessed Trinity po sa Colgante po, gagawin ang updating ng mga katikista ng buong Vicaria po. Okay, Kita-kita po tayo. Very good. Birthday, Father Aris. Yan, Yun, oo. tama doon nga. Aris, Edison. happy birthday. Baka bukas magbo-blow out si Siguro Father po Aris, kaya ah. doon ginawa. Ay, naku, sarap Siguradong maraming pagkain yan kasi Opo. hilig ng paring yan pagkain. Na Birthday tiyempo. ka bukas, ha? Oo, Yes. naputi pa ako makakapag-birthday. That's right. So, paalam ka na, Sister Son? Okay, maraming salamat po sa inyong mga texters, sa inyong mga walang sawang nakikinig. Thank you very much po. Ito po Sister Zon, nagpapaalam na 1 week pala akong wala next week. So, Oo, yung sa seminar mo, no? Mamimiss ko po kayo. Punta po ako ng Pray for Us po sa South Cotabato. Yan. Sa ano ba? Ek ba yan? Ak ba? Congress. Ek ba? 21st National Bible Workshop po. Okay. Marbel, South Cotabato. Kasama niyo sina Father Jess? Ako, Huwag kang pakidnap doon, ha? O, pagdadasal nga po natin. No ransom policy. Opo, pray for us po. Opo. Sige. Thank you, Sister Thank you Son, very and much po. have a safe travel with the rest of the group, no? Opo. Okay, Sister Daisy? Salamat po, Al. Ako po yung nagpapasalamat sa lahat ng mga masisipag na katekista dahil busy po ngayon sa mga kumpil, sa lahat ng mga sacraments na binibigay nila. Congratulations at bagse ng bagse. Po, lala. Thank you. And of course, Aposeto? Binabati ko po ang ating mga kapatid, madangalan na naghahanap buhay, yung mga market vendors, ang ating mga barbecue fishbowl vendors, jeepney, tricycle drivers, mga street children, mga senior citizens, yung po may karandaman at may sakit na sa ospital, kayo po lahat ay pinapanalangin namin para ang Panginoon ay makita ninyo na siya ay ang ating Panginoon ng kompasyon. Okay, at yung ating pong pagbabasbas? Kasama po si Father Pep sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. So inyong Panginoon, At sumayin nyo rin. pagpalain kayo ng mga Panginoon Diyos at ibigay sa iyo lahat ng mga grasyang kailangan ninyo sa pagsusulong ninyo ang inyong pananampalataya at inyong buhay na madangalan bilang anak ng Diyos sa ngalan ng Ama
at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang ating pagninilay sa salita ng Diyos. Sumayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. At ito po si Father Pep Bakay, ang inyong pong among sa Himpapawid. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po. Have a happy weekend at magsimba po tayo. At maraming salamat po sa inyong pakikinig.